Yan, thank you for tuning in. And kung naalala nyo po last Saturday, di ba si Pastor Milet po nag-share sa Tagalog service, di po ba? And parang ang topic po talaga natin is talking about, syempre, before, di ba, what's your handle? And then, what's on your mind? Di ba, anong ating nasa isipan? Yun po yung shinare din ni Pastor Milet last week, di po ba? So I'm gonna continue along those lines. Kasi po, our pastors and leaders, they really feel the need to communicate sa atin kung anong kahalagahan ng pagkakaroon ng bagong pag-iisip. Di po ba? In English, a renewed mind. Di ba? Renewing of the mind. So allow me to read to you Romans 12 verse 2. Yan, Romans 12 verse 2. Nga po pala, si Pastor Paul, ang ating senior pastor, ay nakabalik na po. So siya yung nag-share kaninang umaga. So if you wanna tune into that, pwede nyo pong panoorin sa YouTube. But yeah, he'll be here until Christmas, I think, December. Yan. So you'll be seeing more of him as well. Romans 12:2. Yan. Sabi po dyan sa Tagalog, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan niyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Di po ba tayong lahat naman, syempre, kagustuhan naman natin yun, di ba, na magawa kung ano yung mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Di po ba? I think, diba, as believers, as Christians, sinasabi naman natin yun, diba? Of course, we want to do good. Gusto nating gawin kung ano ang will ng Panginoon para sa buhay natin. Pero, sa totoo lang, madali po ba yun? Hindi. Diba? Hindi madaling gumawa ng mabuti, gawin ang kalooban ng Panginoon, diba? Take the higher road. Hindi madali yan. Kaya nga po, anong in-encourage sa atin dun sa verse na yon? Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan natin ang kanyang kalooban. Di po ba? Kasi madali sana kung tayo ay na-save, right? We receive Jesus. Madali sana kung, okay, kasama na kita, Panginoon. Di ba? Pero hindi, namumuhay pa rin tayo dito sa mundo, araw-araw. At habang tayo nandito sa mundo, meron tayong kinakaharap na mga problema, meron tayong kinakaharap na buhay. Di ba? Na kailangan nating i-apply kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. To live out what He wants for our life. Di po ba? But gusto kong i-highlight yung unang-unang sinabi dito. Sabi dyan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. So safe to say po ba na merong takbo ang mundo? Right? May takbo ang mundo. At kagaya ng pagkaka-layout niyan sa Romans, ibig sabihin, ang takbo ng mundo, iba sa takbo ng ating pananampalataya. Di po ba? The life of a believer. So kung may takbo ang mundo, meron din tayo as believers, pero dapat ibang takbo, may ibang pinatutunguhan ang ating buhay. Di po ba? And for this afternoon, actually this whole Sunday, ngayon po ay Circle Sunday. Yan. Mamaya, we're gonna elaborate on that. Basically, circles, ito po ay mga interest groups. So, more on sports, may mga lawyer circle din, may mga iba-iba. We're gonna elaborate on that later. Pero ito po ay para sa inyo. Because we want you to get connected. Okay? So, dahil Circle Sunday, medyo sporty, di ba? Kaya nakita nyo yung iba, sa labas, may bike po dun sa labas. Yung iba nakapang takbo, mga ganyan. So, ngayong hapon na ito, ang gusto ko pong i-share sa inyo, Buhay ay Karera. Yan po ang ating title ngayong hapon na ito, Buhay ay Karera. Yan. Siyempre yung mga nag-react, alam na, di ba? Kaya nga sinadya ko na Buhay ay Karera. Kasi yung kanta, Buhay ay di Karera. Di ba? So, Buhay ay Karera. Na alam niya ng anak namin na, shout out kasi nakatulong naman yun sa pagtatagalog niya. Di ba? Yung pakikinig ng mga kantang yon. Yan.
pakikinig lang. Yung sayaw, wag muna. Okay. So, ang buhay ay karera. Bakit nga? Kasi, kagaya ng binasa natin, di ba, ang mundong ito ay may takbo. May patutunguhan. Right? And, if we're gonna let it, pwede tayong madala. Right? How the world is. Paano gumalaw ang mundo. If we're gonna let it, pwede naman na, right, we just go with the flow. Pero para saan pa na namatay si Jesus para sa atin? Para saan pa na meron siyang plano para sa ating buhay? Di po ba? Kaya ngayong hapon na ito, sabi nga nung asawa ko, nung nakita niya yung title, sabi niya, di ba sinasabi natin na life is not a race? So bakit buhay ay karera? Di ba? So, ganito po yan. Kaya meron tayong key points. Okay? So, i-explain po natin kung bakit buhay ay karera. 1 Corinthians 9 verse 24. Yan. 1 Corinthians 9 verse 24. Sabi diyan, hindi ba ninyo nalalaman na tumatakbong lahat ang mga kasali sa isang takbuhan? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimbala. Kaya tumakbo kayo sa paraang kayo'y magkakamit nyon. Okay? In English, di ba, all who run in a race, all run. But only one receives the prize. Right? So run in such a way that you may obtain it. When I was preparing for this, naalala ko ng isang kwento. Hindi ko alam kung ilang taon ako noon. But, during that time, si Pastor Gam, nagtatrabaho po siya sa Meralco. And every year, meron tinatawag na Meralco Day. So, para siyang sports fest. Lahat ng mga empleyado pupunta dun sa main, sa Ortigas. Ano siya, malaki. And kami, mga bata, dun lang nakakasakay kami dun sa yung crane, yung mga ng Meralco, ganyan. And dahil nga sports fest, si Pastor Gam sumali sa running. Yan. 5K daw yon. Yan. Ngayon, hindi ko maalala kung bakit ang nanonood lang, ako tsaka yung lola ko during that time. Hindi ko alam kung ito ba yung baby pa ba si Viva no? Hindi ko maalala. Ayun. So ako lang ang kasama, tsaka yung lola ko na nasa heaven na ngayon. And so syempre, 'di ba, 5K, takbuhan 'yan. So lahat ng mga nag-cheer, yung mga anak, yung mga andun, naghihintay sa finish line. So ayun na, hey, cheer. And then, nag-cheer lahat. So kami nung lola ko, naghihintay pa kami. Nag-cheer lahat. Tapos, yan na. Sabi ng lola ko, ayun na yung tatay mo, ganyan. And then, sabi ko, ulan ba? Ano to, sahig? Hindi ko pinapansin yung lola ko. Bakit? Kasi nung nakita ko yung tatay ko, alam niyo kung ano yung kasunod? Yung ambulansya. So, yun yung parang kung titingnan nyo, kung nakasali na kayo sa karera, di ba? Yun, ganun. So, ganun yung, that's what happened during that time. So, excited yung lola ko. And then ako parang, okay, wala lang. And when I was reading this verse, I was thinking about it. Hindi ko alam ba't sumali yung tatay ko ng 5K nung year na yon. Hindi ko alam. Pero ang naalala ko is every year, iba-iba yung sinasalihan niyang event. Di ba? Multi-sport athlete pala. Di ba? May bowling, may table tennis, ganyan. But reading this, okay, when I was reading this, di ba? Kung ang buhay ay karera, point number one, kung ang buhay ay karera, ako ba ay tumatakbo? Kung ang buhay ay karera, ikaw ba ay tumatakbo? Diba? I mean, thank God, hindi naman na ambulansya yung tatay ko noon. Tumakbo pa rin naman siya. Natapos naman yung 5K. Pero kung i-apply natin yan sa buhay natin, di ba? Sa renewed mind, having a renewed mind, having a mind na binago ng Panginoon, in the race of life, sa takbo ng buhay, tanungin ko kayo, tayo ba ay tumatakbo o tayo inaanod na lang? Di ba? Kasi, sa totoo lang, kahit ako, naranasan ko na ito dati, minsan autopilot ka na eh. Di ba? Gigising ka sa umaga,
certain time, commute ka, or I don't know, drive for some, punta ka sa trabaho, clock in, clock out, pag uwi mo, kailangan, di ba, magsaing, or kung ano man. And if you think about that, di ba, tumatakbo pa ba ako? O inaanod na lang ako? Right? And if we're gonna have a renewed mind, kung tayo po ay magkakaroon ng isipan na binago ng Panginoon, kagaya ng binasa natin, di ba? Kaya tumakbo kayo sa paraang kayo ay magkakamit nyon. Run in such a way that you may obtain it. Tayo tumakbo na parang meron tayong patutunguhan. Tayo po ay tumakbo na meron tayong gustong makamit. Bakit? Kasi kung titignan natin ang ating mundo ngayon, parang inaanod na lang ang mga tao. Diba? Kung ano yung sinabi, okay, yun na lang. Paniwalaan na natin yun. Diba? Ito pala yung trend. Sige, yan na lang. Tayo po mga believers, meron po tayong salita na pwedeng panghawakan. Na kung ano man ang takbo ng mundo, hindi natin kailangan tanggapin kaagad yun. Diba? Pwede nating i-renew ang ating mind at sabihin natin, teka lang, yan ba sinasabi sa salita ng Diyos? Teka lang, ito ba yan? Teka lang, ano bang sabi ng Panginoon tungkol dito? Ikaw ba ay tumatakbo? Minsan, di ba, kung ano na yung latest, kung ano yung sinasabi ng kapitbahay natin, kung ano yung sa social media, minsan yun na yung pinapaniwalaan natin. Right? And, I mean, that's, kahit para sa amin, that's a challenge. Di ba? Minsan, scroll ka na ng scroll, uy, grabe, ganito pala nangyari. But then you have to pause, isipin natin, teka lang, ito ba ang katotohanan talaga? Di ba? O kailangan ko bang bumalik sa salita ng Diyos? Right? Madami po ngayon. With the information overload na ina-experience natin ngayon. Minsan, maganda na madami tayong alam, pero saan tayo dinadala nun? Diba? Saan tayo dinadala ng masyadong madaming nalalaman? Tayo ba ay tumatakbo pa? Kailangan natin baguhin ang ating kaisipan. Sa ating mga desisyon sa buhay. Yan. Ginagawa ko ba to dahil sinusunod ko ang gusto ng Diyos? Pinagdasal ko ba to? O ginagawa ko ba to dahil nakasanayan na? Dahil ito yung mas madali. Dahil ito naman yung ginagawa ng lahat. So ito na yung gagawin ko. Anong nangyayari doon? Di baka inaanod na tayo. Hindi na tayo tumatakbo. Diba? Run in such a way that you may obtain it. Tayo ba'y tumakbo? Tayo ba'y mamuhay na parang meron tayong patutunguhan. Bakit? Dahil ang Diyos may plano talaga para sa atin. At it takes a renewing of, kailangan ng bagong pag-iisip para tayo mamuhay ng ganon. Di ba? Kailangan natin ng personal relationship with God para tayo may mamuhay ng merong patutunguhan. Okay? So number 1, ikaw ba ay tumatakbo? Kay Kristo, kaya nating tumakbo. Kay Kristo, kaya nating panghawakan ng ating buhay. Di ba? Minsan kasi yung feeling mo na parang, yun nga, autopilot ka na, para ka nang inaanod. Di ba? Parang wala ka ng hold sa buhay mo. Right? Parang nasan ba ako? Pero, paano po natin masasabi na kaya kong panghawakan ng buhay ko? Dahil kilala natin kung sinong humahawak sa atin. Di ba? At yun ay si Kristo Jesus. Kung kilala natin, kung alam natin na, hawak nga pala ako ng Panginoon. Ibig sabihin, kaya mo rin panghawakan ng buhay mo. Di pwedeng lahat na lang ng dadating, tatanggapin natin. Di po ba? Di pwedeng lahat na lang na mangyayari, sige na nga. Di ba? Ayoko nang lumaban. Right? Tayo ba ay tumatakbo? Pangalawa, kung ang buhay ay karera, ano itsura ng panalo? Kung ang buhay ay karera, anong itsura ng panalo? Diba? Going back to the example kanina. So, si Pastor Gam, naka-finisher shirt siguro siya noon. Hindi ko alam kasi baka yung lola ko alam. Pero kung hindi ko alam kung ano nangyari. Pero, right? I mean, sometimes we evaluate things based on medals. Right? Minsan, in-evaluate natin ang mga panalo sa buhay based on pagmaingay. Di ba? Na-recognize siya. Baka, yan ang panalo. Right? Pero, yun ba talaga? Paano nga ba ang panalo? Anong itsura ng panalo? Sige nga,
if you think about it, di ba, isipin nyo nga, sa buhay natin, ano nga itsura ng panalo? Ito ba ay bagong bahay? Bagong kotse? Mas malaking sahod? Di ba? I don't know, for the single people, pag nahanap mo na yung kabiyak mo, di ba, na tingin mo, ito na, siya na yun. Yun ba ay masasabi ba natin na, okay, it's a win. Right? Panalo siya. Sabi sa continuation, sa 1 Corinthians 9, verse 25 naman, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Right? Na, ito po yun. Hindi ko po sinasabi na huwag tayong maghangad ng mga material na bagay. Di ba? Siyempre, gusto natin ng bagong sasakyan, bagong bahay, di ba? We want a better life, of course. Bakit? Kasi God will be glorified. Right? Pero, hindi po yun ang primary pursuit natin. Huwag po natin gawin na yun lang ang lahat ng ginagawa ko ngayon dahil kailangan ko makakuha ng bagong bahay. Lahat ng ginagawa ko ngayon dahil gusto ko, di ba, pag pumunta akong church, nakabagong sasakyan naman, di ba? Good desires. Again, I'm not saying that's wrong. Maganda po yung mga desire na yan. Pero, kung hindi po natin kayang isubmit sa Panginoon, yung mga desires na ganyan, ano mangyayari? Yun ang ating magiging Diyos. Yun ang ating magiging, that's a focal point of our life. Right? And let me, encourage you. Let me, give you the truth about that. Once you get that, once we have, okay, nakuha na natin, bagong bahay, bagong kotse, mas mataas na sahod, may susunod pa. It's not gonna stop there. It's never gonna end there. So, bakit hindi na let's submit things to God? Di ba? Ang binasa natin, ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. I-evaluate po natin kung ano yung ating nililabel sa buhay na panalo. Evaluate po natin. Dahil kung titingnan natin ang takbo ng mundo, iba yung nililabel na panalo. Di ba? Pag nakuha mo to, panalo ka. Pag narating mo tong status na to sa buhay mo, panalo ka. Sa buhay po natin na Kristiyano, a lot of times, hindi mukhang panalo yung panalo. Right? Bakit? Minsan ang panalo ay hindi ka sasagot sa isang argument. That can be a win. Right? Or hindi ka, kung nawalan ka, sige, magsusopa ako. That doesn't look like a win. But then, ano ba yung ating hinahangad? Diba? Ang gantimpalang, wala panghabang panahon. Ang gantimpalang, wala dito sa mundo. Diba? Dahil alam natin na, teka lang, sino ba ang wino-worship ko? Diba? Ang Panginoon. So kung ano ang view natin ng panalo, ay magbabago din. Basahin po natin sa Philippians 3, verse 7 to 11. Napakaganda nitong sinabi ni Apostle Paul dito. Philippians 3, verse 7 to 11. Sige, basahin ko po Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, tinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makapag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa Kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa Kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Tanong ko po sa inyo, kapag ba nakuha natin yung ating hinahangad,
Napalapit ba tayo kay Kristo o napalayo? Yun po ang evaluation natin ng isang panalo. Diba? Kung okay, I got what I wanted. I got what I prayed for. I got, the job, kung ano man yan. Anong sabi sa verse 10? Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Ang goal po natin ay makilala palalo si Jesus. And in that pursuit, alam niyo po, things will be added. The more we know Christ, pinagpapala ka naman eh. Di ba? Nahahanap mo ang peace of mind. Right? Things are added to you. Di ba? Maaring makuha mo yung mga bagay na dati lang ay pinapangarap mo. Pero ano po ang pursuit? Makilala si Kristo. Kaya nga po, it takes a renewing of the mind. Kailangan ng bagong pag-iisip. Kung, di ba, evaluate natin, what does a win look like? Ano nga itsura ng panalo? With the things that I'm experiencing, di ba? Parang walang panalo Pero, Panginoon, anong pinapakita mo sa akin dito? Di ba? Dahil minsan, ito po and I'm speaking personally, minsan, on the outside, parang wala, pero yung mga panahon na yon, mas naririnig ko si Kristo. Kahit wala akong masyadong hawak on the outside, pero si Kristo, mayroong sinasabi sa akin on the inside. Yun ang panalo. Di ba? Hindi yung ang dami ko ang hawak sa labas, parang alayo ko naman sa Panginoon. Hindi ko na alam kung anong, di ba, Lord, okay, ang dami kong ari-arian, ang dami kong, I have a lot of things, but what's your will? Right? I have a lot of things, but then, my relationship with my wife is bad. Ang tanging hangarin ko ay lubusang makilala si Kristo. Kaya po alamin natin, ano bang itsura ng ating panalo? Minsan, ang panalo ay pwedeng pagpapakumbaba. Right? Minsan, pagpapatawad. Minsan, patuloy na pagbigay ng ikapu kahit gipit ka na. Di ba? Minsan, dumadanas tayong gano'n, di po ba? Na parang, na naman, mag-encourage na naman na magbigay sa simbahan. Kaya lang, Panginoon, ito lang ang hawak ko ngayon. Di ba? Pero we are able to trust Him, yun ang panalo. Di po ba? Yun ang panalo. And I'm not, again, hindi, di ba, never on this pulpit na pinipilit namin kayo magbigay. Pero what if? What if? What if magkaroon tayo ng storya sa buhay natin? Oo nga, nung time na yon, walang-wala ako, pero nagbigay ako. At ang Panginoon, biniyayaan ako. Di ba? Pwede po nating maranasan yon. Pero, kailangan natin ng bagong pag-iisip. Kailangan natin ng renewing of the mind. Amen? That's the second point. Third point. Kung ang buhay ay karera, ako ba ay may karibal o may kasama? Kung ang buhay ay karera, yung mga tao na nakapaligid sa akin, tingin ko ba ay mga kakumpetensya ko to o mga kasama ko? Ephesians 4 verse 1 to 6. Sige, basahin po natin to. Ephesians 4 verse 1 to 6. Sabi dito, kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, si Apostle Paul po ito, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo ay maging mapagkumbaba, humble, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Verse 3, sikapin niyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo, may iisang katawan, iisang Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos. Verse 5, may iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Alam niyo po, in all honesty, ako personally, hindi ko masasabi na meron akong renewed mind kung lagi ako may problema sa tao. As a believer,
I think God wants me to renew my mind dahil palaging may mga tao na tinawag niya kasama natin. Kaya personally po, and I'm not gonna put this as doctrine, but I'm saying a personal thing for me, I cannot say na I have a renewed mind kung palaging meron akong problema sa ibang tao. Bakit? Kasi the more I spend time with God, mas madali na makisama. Di po ba? Mas madali. Kasi, di ba, kung pinagdadasal mo isang tao, di ba, di mo sabihin na, ano ba naman yan? Pangit naman ang forma nito. Di ba? Ano na naman to? Yan naman. Di ba? Pastor Edwin, late na naman. Mga ganyan, di ba? Hindi, galing po si Pastor Edwin sa Tanza. Oh, di ba? Galing si Pastor Edwin sa Tanza. Right? Right? The more I spend time with God, alam niyo po, mas lumalaki yung puso natin para sa ibang tao. Mas nagiging mapagpatawad tayo, I guess. Right? We give the benefit of the doubt. Right? Kaya nga, kung ang buhay ay karera, anong tingin natin sa mga tao na tinawag kasama natin? Karibal ba? Di ba? Ano ba yan? Lord, ako, ang tagal ko na nagpe-pray. Siya, nakuha na niya. Ako, ito pa rin. Right? Then, if we think like that, di karibal natin yung, di ba, yung ating kapatiran. Kasama nga. Anong sabi dun sa binasa natin? Sikapin nating mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Diba? Ito po, something that I believe I received nung ako po ay naghahanda dito. Yung sa mga may asawa po dito. Tingin po ba natin sa ating asawa, karibal o kasama? Di ba? I mean, we can laugh about it, pero, honesty, minsan ganun eh. Di ba, na, ano ba yan, mas mataas pa yung sweldo niya sa akin. Isang bahay lang naman kayo. Di ba? Pero minsan, as men, I mean, let's be honest, bilang lalaki, minsan, oo nga, minsan nakaka-damage yun ng pride, di ba? Na ikaw yung lalaki, kaya lang, mas mataas yung sahod mas successful yung asawa mo. Anong pong binasa natin? Let's keep the peace, the unity in the Spirit. Right? As we are called together, huwag po natin tignan ng ating mga kasama na competitors. Right? Sa ating pong, ito sa buhay, kung ang buhay natin ay karera, wala kang kalaban. Ang kalaban mo lang, ang sarili mo. Bakit? Kung andun ka pa din, kung nasan ka nung isang taon, medyo hindi tayo nagpo-progress. Di ba? If ever we're gonna look at someone else who's running, it's for us to appreciate. Hindi na parang ikumpara natin ang sarili natin. Di ba? Na, Lord, nauna ako sa Kanya. Yeah, ba't parang nakakausad siya ngayon? Hindi po galing sa Panginoon ang ganung pag-iisip. Kaya nga, we have to renew our mind. And for those who are not married, yan. For those who are single, ang ating pong circle of friends. Di ba? Ano ang ating nakukuha sa ating circle of friends? Tayo ba ay dinadala para mapalapit sa Panginoon? O tayo ba ay mas nilalayo sa presensya ng Panginoon? Kaya nga, meron po tayong life group. Di ba? Kaya nga tayo may Circle Sunday. Dahil ito po ay desire namin na, di ba, kayo po, as a church, tayo pong lahat, may makilala sa simbahan. Di po ba? Sa gantong kalaking simbahan, napakadali po na pumasok kayo at lumabas na wala kayong kakilala. Di ba? Napakadali. Pero ayaw po natin yun. Right? Ayaw po natin yun. Bakit? Kasi for a believer, napaka-helpful po na meron tayong kasama sa ating race to encourage us. Right? Magsabi sa'yo, uy, tara, church naman tayo. Di ba? Patala ka nung isang linggo tara, service ulit tayo. Di ba? Or life group naman tayo. Yun po ang desire natin. Ito po, di ba kanina, si RB, nag-share siya ng mga praise reports. Di ba? Sineselebrate ba natin yung mga praise report ng ibang tao?
Right? Sineselebrate ba natin yun? Or, hindi ko masaselebrate yun kasi pinagpe-pray ko din yun eh. Di ba? Hindi po ganun. Dahil, if we see God move in another person's life, ibig sabihin, kaya pa rin ni God gawin. Di ba? So, thank you Lord. Pwede rin mangyari sa akin yun. Di ba? Kasi ginawa mo na sa Kanya eh. So, pwede rin sa akin. Right? That's the value of community. That's the value of having people who are with us. Amen? Kaya po sa pagtatapos, review lang po natin. Diba? Kung ang buhay ay karera, ikaw ba'y tumatakbo? Ikaw ba'y tumatakbo o inaanod ka na lang? Pangalawa, kung ang buhay ay karera, ano nang itsura ng panalo? Diba? I-evaluate natin, balikan natin. Ano ba yung mga nililabel natin sa buhay as wins na panalo? Diba? Ito ba just involves a higher something? Or it can be a lower self, meaning we humble ourselves down. Right? Evaluate po natin. Anong itsura ng panalo? At pangatlo, kung ang buhay ay karera, meron ba akong karibal o meron akong mga kasama? Lahat pong ito, kagaya sinabi ko kanina, it takes a new way of thinking. Bakit? Hindi ganito mag-isip sa labas. Di ba? Hindi ganito mag-isip sa labas. Hindi natin ito makukuha, yung ganitong pag-iisip, hindi natin ito makukuha by hanging out with the same friends. By hanging out with the same group. Now, hindi ko po sinasabi na perpekto ang lahat ng nasa church. Hindi po. Pero, let's go with people na at least, di ba, will encourage us to even attend the service. Di ba? To even connect. Right? Ang buhay ay minsan, di ba, hindi natin maintindihan. Pero, ang importante po, kilala natin kung sino ang nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Yun po ay si Jesus. Amen? Kaya, ngayong hapon pong ito, with everything na naririnig natin dito sa pulpit na to, di ba, renewing of the mind, bagong pag-iisip, itong gusto sa atin ng Panginoon, lahat pong ito ay nagsisimula sa isang desisyon. There's a first step sa lahat pong ito. Ano po yun? Ang pagtanggap sa ginawa ni Jesus para sa atin. Siya po yung namatay para sa atin. At yun ay hindi natin mababayaran. Hindi natin dapat bayaran. Anong kabayaran doon? Ang ating pagtanggap sa kanyang sakripisyo. Amen? Kaya all over this place, as we bow our heads and close our eyes, kahit those who are watching online, narinig niyo po ngayong hapon na ito, di ba, na, buhay ay karera, di ba, may takbo, ang buhay ng isang Kristiyano. Pero lahat ng ito nagsisimula sa pagtanggap natin, personally, sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Kaya kung ikaw yun, kapatid, at di mo pa maaalala na tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, sa iyong puso, ito na pagkakataon na yun. Sambitin mo lang itong prayer na to, not out of memory, pero out of your own heart. So if that's you, sabihin lang natin, Panginoon, Jesus, salamat sa iyong buhay, sa iyong sakripisyo, Jesus. Ngayong hapon na ito, tinatanggap kita sa aking puso, mamuhay ka sa aking buhay. Mula ngayon, magpakailanman. Amen. Amen. Yun lang po yun. Pero hindi po nagtatapos doon dahil gusto namin makilala, kung ikaw yun, if it's your first time to pray that prayer, gusto namin makilala ka. So after the service, meron po tayong Next Steps Lounge dyan sa labas. We want to journey with you. Diba? Gusto po namin bigyan ka ng Bible para matulungan tayo na, diba, dito sa ating buhay Kristiyano. Amen? And I want to pray for everyone before we, kahit sabi ko kanina, meron po tayong mga announcements. Pero, maaaring nandito ka ngayon and nakarelate ka doon na parang, parang inaanod na lang ako . Parang wala akong hold sa aking buhay. Parang, di ba, hindi na ako tumatakbo. Well, first and foremost, di ba, tayo po ay mag-pause. At
ang kapangyarihan para tayo ay mamuhay para sa Kanya, ay galing din sa Kanya. Hindi naman galing sa atin eh. Hindi galing sa ating sariling lakas. Amen? That's why, I want to pray for each and everyone here, also those who are watching online, na meron tayong bagong pananaw sa buhay. Diba? Meron tayong, God would give us a renewed mind na hindi lang each and every day, okay, Monday na naman, itong gagawin ko, ganito na naman, maghahatid ako, luluto ako, yung mga ganyan. But we would view our life according to how He wants us to view it. Diba? Na merong bagong pag-asa, merong excitement. Diba? Bakit? Dahil siya ang nagbibigay ng buhay sa atin. Amen? Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat sa mga nandito ngayong hapon na ito. Salamat, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos. Meron kang magandang plano para sa amin. Kaya ngayon, Panginoon, ang desire namin, mabago ang aming pag-iisip. Ito ay maging mas in line sa sinasabi mo, Panginoon. According to your plan, ang iyong purpose sa aming buhay. Panginoon, gusto naming mamuhay na mayroong excitement. Na hindi ito kagaya ng dati. At Panginoon, salamat na mahal mo kami. Kami pinagpala mo na. Meron kaming bright future sa inyo. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasalamatan ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.